Mahigit isang taon nang nakatenga sa Manila International Container Port ang 50 container mula Canada na may lamang basura. Dahil sa banta nito sa kalusugan, plano ngayong dito na lang i-dispose sa bansa ang mga basura sa halip na ibalik pa sa Canada. Bagay na agad namang inalmahan ng ilan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Mula June hanggang August 2013, pumasok ang 50 container na ito galing Canada na idineklarang plastic na pang-recycle. Pero matapos sa mahigit 6 na buwan sa isang spot check ng Bureau of Customs, nadiskubring imbis na plastic, samot-saring basura ang laman ng kabuuang 50 container kabilang ang ilang gamit na adult diaper. Nakabinbin ngayon ang kasong isinampa laban sa kumpanyang consignee ng kargamento at 2 customs brokers. Pero mahigit isang taon na rin nakatenga sa Manila International Container Port ang may katumbas na mahigit 2.5 million kilos ng basura mula Canada. Nababahala na raw ang customs, lalo't nabubulok na raw ang basura at kahit 3 to 5 kilometers ang layo nito sa ibang mga kargamento at komunidad, may implikasyon pa rin daw ito sa kalusugan. 1 year na ito mahigit. And nabubulok ito, basura ito kumakatas ito, bumabaho ito. And kailangan, obligasyon naman ng Bureau of Customs dahil nasa custody namin itong mga containers na to na mag-isip ng contingency plans. At kahit wala pa raw 5% ng kapasidad ng Manila International Container Port ang okupadong espasyo ng basura, mahalaga pa rin daw matanggal ito sa gitna ng problema ng port congestion. If the Canadian government says, okay, we're gonna ship it back, well and good. Diba? But what if they don't? Or what if magtagal? So one of the options, again, it is one of the options is to see if we can dispose of the garbage in the country ourselves. Kesa naman, maging patuloy itong pangamba. Pero kahit plano pa lang, umalma rito ang grupong Eco Waste Coalition at Greenpeace. Kung ito, pababayaan lang natin na makalusot, kumbaga, ano ang kasiguruhan natin na hindi siya mangyayari uli? At paano kung magtagal pa rin siya uli? Nakakabahala raw na bukod sa laki ng basurang pwede raw mapuno ang buong Quirino Grandstand, nakakatakot daw ang implikasyon nito sa kalusugan at kalikasan. Hindi natin alam anong posible kung ito ay may mga adult diapers, mayroon siyang mga laman na pwedeng pag ini-open natin dito sa atin at tinapon natin dito sa atin ay maaring aling mga sakit ang pwede nating makuha. Pero nilinaw ng customs na kung sila raw ang masusunod, dapat daw talaga ibalik na ito sa Canada. Pero kailangan daw nila maging praktikal at paghandaan ng mga posibleng sitwasyon. Kailangan natin mag-isip ng paraan na paano hindi natin ito pwede patagalin dito. So, paano na? Ano ang next step natin? But we will not do it if we are not allowed to do so. So, again, ang may final say nito ay DENR and DFA. Maging ang DENR, gusto na rin daw na maibalik na sa Canada ang basura, lalo't bukod sa implikasyon sa kapaligiran, malaki rin daw ang gastos kung dito sa bansa i-dispose ang basura. Dati na rin daw sinulatan ng DENR ang Environment Department ng Canada. Pero dahil daw sa tagal ng pag-uusap, pinag-aaralan na raw ngayon ng ahensya na sa halip magtagal sa port, ilagak muna ang basura sa isang local waste disposal facility hanggat hindi natatapos ang usapan sa pagitan ng dalawang gobyerno. On the part of the DNR, we have already taken action on that issue. In fact, we have written the Environment Department of Canada regarding this waste. Kaya lang, based on the interagency committee, since it has already become an international issue, so the interagency decided that this should be handled and resolved through diplomatic channels. Dano Tingkungko, GMA News.